Good day guys! Maghapon hits tayo ngayon. Just a quick spin papuntang Muntinlupa. And this is not just a quick spin. Punta tayo sa isang lugar na pupuntahan din natin ngayong weekend. Malalaman nyo kung saan. And part of this vlog at ride natin ay ang pag-test nitong ating recently installed na Shimano Pro na drop bar na pinahiram ng kapatid ko. Also, we will be using for the first time na cycling polo long sleeve from Courier na nabili natin sa recently concluded event from Pedal Up, Bicycle, Demo, and Expo. Kaya pag-usapan natin ang ruta maya-maya. Let's go! Sa wakas, nakawala na rin tayo sa traffic na nadaanan natin. Traffic na mula pa lang sa Langkaan hanggang sa Palapala intersection at paglagpas ng intersection dahil mayroong mga ginagawang kalsada. Ngayon, let's talk about the route. Ruta natin ngayon ay pumunta tayo ng Putatan sa Muntinlupa dahil this coming weekend, meron tayong attendan na binyag. So magiging ninong tayo ngayong linggo. At dahil magiging ninong tayo, tara pag-usapan natin. Ano nga ba ang responsibilidad ng isang ninong? Kung i-google natin ang ninong, lalabas dito ay Godfather. At kapag napili kang maging Godfather, di lang ito simpleng pagbibigay ng regalo tuwing birthday ng magiging inaanak mo o aginaldo tuwing Pasko. Ayon kay Google, in both religious and civil views, kapag napili kang maging ninong, ay pinagkakatiwalaan ka bilang isa sa mga taong makakapag-ambag sa paghubog ng personal development ng inaanak mo hanggang paglaki nito. Para ang magiging mentor or maaari ring life coach ng bata o sakali mang kailanganin niya. Dito na tayo sa Salitran, Dasma. Dito sa Save More. Saktong-sakto, mag-go na. Diretso na tayo dito hanggang pasok ng Imus. Tapos dadaan tayo ng Daang Hari papuntang Muntinlupa. Dito na tayo sa likod ng District 3 Muktumaan. Dahil naiipit pa tayo sa traffic doon. Dito na tayo sa lilikuan natin. Kakanan tayo papasok sa Daang Hari Road. Siyempre, madadaanan natin dito yung Bermosa, Molino, Bacoor. At doon tayo mag-stop over muna saglit pagdating natin ng Molino, Bacoor sa may Vista Mall para makapag-withdraw. Medyo nagugutom na rin ako para makapag-dinner tayo sa pinakamalapit na makikita nating makakainan. We're finally here sa intersection dito sa Bacoor. Ngayon, dire-diretso lang tayo at paharangan tayo ng jeep. Ay, na. Ayan, pasok tayo dito sa loob nito, Somo Mall o Vista Mall para makapag-withdraw bago tayo dumire-diretso doon. Time check, it's 6:18 PM. Tamang-tama lang kasi halos nasa kalahati na tayo. Hanap tayo ng ATM. Ayos na, nakapag-withdraw na tayo. Diretso na tayo ng Muntinlupa. Kaya pa naman. Di naman ako ganun kagutom. Kasi kapag kumain pa tayo, matatagalan tayo. Mas maganda kain tayo kapag pauwi na. Ngayon, labas na lang tayo dito sa exit. Tapos, iko na tayo doon. Ito, dito, pwede na dito. Currently, binabaybay pala natin tong daanan na malapit sa Somo. Ayan. So, para siyang food hub. Pero next time natin siya daanan. Ngayon, binuksan na natin yung mga ilaw natin sa harap at saka sa likod. Dahil medyo madilim-dilim na. So most likely baka dumating tayo sa simbahan sa Muntinlupa na mga 7:30 ganon. And that's fine kasi late na rin tayo umalis eh. Pero expected na talaga magiging night ride itong ride natin. Ayan. So far, na-enjoy ko tong ating drop bar na Shimano Pro na pinahiram sa atin ng utol ko. And
Preskong-presko tong ating carrier na polo long sleeve. So, mamaya na natin bigyan ng verdict kung ano ba yung overall experience natin dito. So ngayon, let's continue our ride. Next natin matadaanan ay yung Crossings Cafe, Villar City, and also Evia Lifestyle bago tayo makarating ng Alabang. Dito na tayo sa Evia at tayo ay kakaliwa. Kaya pumasok tayo dito sa most inner lane. Pasok tayo dito. Tapos lusot tayo dito. Saktong-sakto. Nakago. Diba? Papasok na tayo sa Madrigal Avenue dito sa Alabang at kung nakikita nyo, nandito na tayo sa tapat ng Landers Superstore. Tapos, papasok tayo sa Commerce Avenue para iwas tayo sa traffic sa National Highway. Kakanan tayo. Bagong asfalto yung kalsada. Tapos biglang ganito. Traffic din dito. Kahit saan naman may traffic, pero mas heavier yung traffic dun sa pinaka National Highway. Kaya dito tayo sa looban dadaan. Dito na tayo sa Festival Mall, Alabang. Tapos, pagdating sa bandang dulo, pwede na tayong kumanan. Babalik tayo sa highway. Isang dire-diretso na lang to papuntang Star Mall. Although wala nang Star Mall ngayon, kasi nasunog na siya at ginigiba na siya. Pero yun yung pinaka-landmark na pwede nating pasabi ngayon. Pasok pa tayo. Yan. Kanan na lang pala tayo dito punta sa pinaka-highway para iwas tayo sa intersection. Dahil pwede tayo maipit dun eh. Lalo na alas 7 na ng gabi. Maraming mga nagsisiuwian na mga BPO, kitante, mga galing trabaho. Doon tayo sa U-turn dadaan. Shit! Napakalupak. Yeah. Tapos kanan tayo yan dito sa fire station. Diba? Sakto alas 7. 2 oras ko talaga kinukuha mula bahay hanggang dito sa Alabang. Kasama na pahinga. Labas na tayo dito sa traffic na to. Yeah. Diba? Pasok na tayo dito. Dire-diretso lang tayo dahil pupunta tayo ng Lupa. Grabe yung alikabok. Di yan pag alikabok yan. Meron naman mga signage dito pero kailangan natin magdoble ingat dahil kasabayan natin mga sasakyan, motor, bus, lahat na. Alright, tigil muna tayo dito. Tapos check natin yung ating mapa. Papalit na rin ang battery. Ayos, nasa 4.3 kilometers away na lang tayo sa ating pupuntahan at nakita ko na siya sa mapa. Mapagpalit na rin tayo ng battery dito sa ating action cam at ngayon natin makikita ang kalsada ng Muntinlupa paggabi. Ngayon lang ako nakadaan dito ng nakabike ng gabi. Medyo masikip yung kalsada, no? Tsaka agresibo yung mga kasabayan nating motor. Tapos, kailangan natin mag-iingat dito sa mga jeep. Kaya medyo gitna tayo dahil halos mga nagtitinda rin ng mga nasa gilid. Hindi tayo makakasingit dyan. Bandang palengke kasi to eh. Na tayo sa palengke. Pag kumanang ka, papasok na soldiers yan. Dito na tayo sa Pure Gold Putatan. Pasok na tayo sa intersection. Medyo malapit-lapit na tayo dahil mula dun sa pinagpalitan natin ng battery ng action cam, 4.3 kilometers na lang away. So, hinahanap ko na lang dito is yung palatandaan na Home Along store dito sa Muntinlupa. Ayun, nakita ko na. Kasi paglagpas dyan, konting-konti lang, kailangan na natin kumaliwa para makita na natin yung simbahan. Ayan, dito sa intersection, kailangan na natin kumaliwa. Konting ingat lang dahil may bilis ng mga to. Ayun, ito pala yung simbahan. Finally, dito na tayo. Ayan pala yung simbahan. Yung Our Lady of Abandon. Ayan, parang fiesta pa nga dito.
air conditioned yung simbahan pero hindi na natin papasukin dahil anong oras na rin. Currently mayroong misa. Ngayon, layarga na tayo sa bahay ng ating kumpare na kumuha sa atin na magninong sa kanyang panganay. Yan, doon tayo kay La France. Malapit lang yun dito pero pabalik na rin kasi tayo kaya madadaanan natin siya. Balik tayo sa kalsada. Sobrang saglit lang talaga to. Pabalik na tayo dito sa Rear Vault Putatan. Stay tayo dito sa inner lane kasi kakaliwa tayo sa Freedom Hills. Dito na tayo kakaliwa. Alright. Ito paahon dito eh. At malubak. At madilim. Hello. Bagong ligo ba? Bagong ligo ka? Ha? Teka, dali. Sama ka ulit sa akin. Umiingit na. Ayaw sumama sa akin. Bye-bye. Tita, uwi na po ako. Salamat po sa dinner. Masabi na lang po kay Tito. Alright. Tara pre. Linggo. Na ako. Then we're back on saddle. Balik tayo ng kalsada. Thank you kay France sa masarap na dinner. Saktong 9 PM, larga na tayo pa uwi. Dito tayo ngayon sa Putatan at kung saan tayo dumaan kanina, doon din tayo dadaan pa uwi. So napakaliwanag dito, no? At isa pa sa magandang bagay na nangyari ngayon ay, ayun, nakapagkamustahan din kami. Matagal-tagal na rin ako hindi nakakabalik doon sa kanila dahil dati tambayan namin yung spot na yun. At kami lagi nag-slumber party. Sagsagang pa lang mga Ragnarok days namin. And sa Sunday, babalik ako ulit dito at ayun, nagiging ninong tayo ni Ellie. Naging masarap din yung kwentuhan namin, ano, at saka kamustahan kay tita at saka kay tito, yung mga kwentuhan namin. At ayan, ngayon focus tayo sa ating dadaanan. At since 9 PM na, paspasin natin pa uwi para kahit paano hindi tayo abutan ng alas 12. Let's go! At malapit-lapit na tayo sa Arco ng 13. Ngayon, let's give our feedback dito sa dalawang items na gamit-gamit natin ngayon. Simulan natin dito sa Shimano Pro na drop bar. Ang size nito ay 420 and yung gamit-gamit natin previously, which is CX Pro na Sagmit Gravel drop bar, ang size no nung binili ko is 40mm pero feels like much longer dahil din siguro sa flare. So reason kaya hiniram ko to ay para malaman ko kung yung flare ba yung reason kung bakit pag nagra-ride ako kahit na sobrang tagal ko nang ginagamit itong gravel bike eh talagang masakit yung aking braso, yung wrist masakit din, lalo na kapag ka self bike fit lang tayo dahil hindi natin alam yung professional way ng pag-check ng tamang measurements na para sa atin pagdating sa handlebar, yung reach and etc. So let's take it with a grain of salt dahil di naman tayo professional bike fitter and mas prefer ko rin magpa-bike fit if magkakaroon ng chance or budget. And then next sa ating bibigyan ng feedback ay itong suot-suot natin na Perrier Cycling Long Sleeve. So ito, kung makikita nyo naman, talagang long sleeve siya. Compared sa ibang mga long sleeve na parang satin or dry fit yung tela, ito parang air cool siya. Kaya yung feels kapag ginagamit mo siya sa ride, mararamdaman mong pumapasok sa loob yung hangin mismo kasi air cool nga yung tela. I'm not sure if that's the right term. And all in all, gustong gusto ko siya. And kudos sa Perrier dahil napaka minimalist lang na design and magandaan pa nito, mura lang siya. Ayan, malapit-lapit na tayo sa ating uuwian and napaka fulfilling ng ride na to. Matagal-tagal ko na rin hindi nakakakwentuhan yan. Although medyo limited yung time ngayon dahil nakabike tayo. Kaka 74 kilometers na tayo. All in all, more likely aabot to ng 75 kilometers hanggang bahay. And we're finally here sa pinakakanto natin. That is only a quick spin. At least di tayo na zero for now.
Kaya hanggang dito na lang muna ang ating vlog. Salamat sa panonood at umabot tayo sa ating 11 o'clock na estimate pagdating dito sa ating uwian. Don't forget to subscribe if na-entertain kayo or meron kayo natutunan sa ating vlog. See you all on the next ride. Stay hydrated guys and ride safe always. Ingat!